ni Locsin. Kung makita, Valdavid has it. Valdavid spins, fires. Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ipapakita kong video sa inyo ngayon is a historic one. Ito po yung 1999 PBA All-Filipino Cup quarterfinal game ng Mobiline at ng Barangay Ginebra. Let's all watch this. Nick, 3 points! Dito sa ating araw nito ng Miyerkules, second of a double-header knockout. Nanalo na po kanina ang Alaska, so they face Tanduay starting Friday. Ito pong opening tip and first possession belongs to Mobiline. Ariaso jump and scores the first 2 points of the ball game. Kaya na sinabi natin, importante, sinabi ni Coach Seng, halaga na makapasok agad dito at maka-establish ka agad ng iyong ball game. At quickly, ang Mobiline trying to establish yung kanilang sneaky defense, trying to pressure the ball hunters nitong kumuna ng Ginebra. Na-realize din ni Coach Eric Altamirano na importante makuha nila yung initiative dito, no? Kaya hindi lang yung shoot ni Cariaso na yun. Pagkatapos ng basket, naka-full court press kaagad sila. Samantala may tatawagan ng offensive foul. This is not a good sign, no? Pero Valdavid tatawagan ng kanyang unang foul. Ito malaki, ito ang key, isa sa mga key ng kupunan ng Ginebra. Siya yung nagpapatakbo ng makina ng Ginebra. Oh yes, at alam natin yung mga entry pass papuntang Marlo, papuntang Noli Locsin, karamihan yan ang gagaling dito kay Valdavid. Nanlupa rin sa 4-0 start para sa Mobiline. And quickly, Patrick Fran is all over Valdavid. Ayaw niya atang pahawakin ng bola. Ganun kahalaga o ganun kaimportante. Nire-respeto nila ang ball hunting abilities o ang quarterbacking abilities itong si Valdavid. At isa pa dyan, kasamang Chino, talagang sinisira nila yung rhythm ng Barangay Ginebra sa kumpensa. Ginugulo nila kagad. Hoy! At doon nakita ni Noli Locsin, ibinasa sa kanyang kababayan ang isa ring taga Bacolod. Again, Damo, again, kasalamat sa ating pong mga kapatid sa Bacolod sa inyong panonood ng PBA. Hope to see you next week. Next week pala sa Bago City. Yes. Samantala, meron tatawagan ng foul. Wilmer Ong fouling Asi Taulaba, so they use the same ploy. Ginamit nila si Wilmer Ong. Hindi nila ibinibigay kay Mardo Aquino to preserve Mardo Aquino dun sa mga crucial stages of the ball game. Siyempre, pagka alam mong umubra nung una yan, uulitin at uulitin mo. Siguro sa Mobiline ngayon, ika nga yung bola, sinasabi nila, how will Mobiline react to this defense by Barangay Ginebra? Apasyo, lumapit na konti, ginamit ng banda, walang Asi Taulaba, kinulog ng 4, kinulog ng 3, and this won't be an easy night para kay Asi Taulaba. Yes, at ganun kalakas ang katawan nito. Dalawa box out sa kanya, siya pa rin nakakuha ng bola. Tignan mo naman yung box out na yan. Sa ating isolation camera, makikita nyo kung paano sinusubukan tibagin ni Wilmer Ong itong si Asi Taulaba. Pero kung ganyan kalaban si Asi Taulaba, kailangan mo yata rito maso para tibagin . Oo. Pero magandang strategy, sabi nga natin ni Coach Rino Salazar, na ilagay niya si Wilmer Ong dito kay Asi Taulaba. In the first place, Wilmer Ong, wala na ibang iintindihan yan kung hindi depensahan itong si Asi Taulaba. He does not have to worry about his offense or about his fouls. Talagang ang focus lang yan, depensa lang. Merong isang factor tayo na hindi napag-usapan kanina dito. Yes. Crowd factor, Coach. Naku. Importante na ang Mobiline, mapatahimik ang crowd ng Ginebra. Alam mo kung gano'ng kaingay ang barangay kapag ito'y ganado-ganado. Lalo na nakikita na merong chance ang manalo at makapasok ng semifinals ang kanilang minamahal na Ginebra. No, we'll talk more about yung Ginebra, yung kanilang sabihin natin continued na popularity, no, despite the departure of yung kanilang heart and soul na sinasabi na si Senador Robert Jaworski. Yes, at alam mo, importante rito yung sinasabi nating crowd factor. Yan ang tinatawag na sixth man, para sa isang team. Dito na ang sixth man ng Ginebra. Maaga pa nakapila na sila. Wilmer Ong to Locsin. Tulago is open, taking 3, and that's the first PLDT shot of the ball game. Good sign para sa Ginebra dahil makakakita sila ng ibang options. Oh yes, maraming opportunities yan dahil sa ganda nilalaro ni Noli Locsin, makakadraw siya talaga ng double at may mali libre. Taulaba. Tinago ng bola papalabas. Oy!
Patrick Fran responds with a 3-point shot from PLDT long distance range. Mobiline by 3 points, and Mobiline up to the task at least dito sa first 3 minutes of the ball game. Yes, at similar yung sitwasyon doon. Double team kay Taulava, may nalibre rin sa kabila. Loksin ginamit ang kanyang tangking baraso. Loksin pa rin na nakakuha ng offensive rebound. Marlo Aquino nasa labas. Si Valdavid ngayon, 3-point shot. Valdavid is short. Medyo nagmadali si Valdavid doon, kaya yung tira niya kahit open, hindi umabot. Cariaso against Lago, nahirapan Capasio faking a 3-point shot. Ngayon lumapit, mabandang tira, wala. Rebound kukunin ni Marlo at foul ang itatawag. Andy Siegel, that will be his second personal foul. And he is another factor para sa kunan ng Mobiline dahil he forms together with Taulaba yung very potent twin towers ng Mobiline. Alam mo, masyado nga pansin puro na lang kay Asi Taulaba. Kailangan bigyan din ng pansin itong si Andy Siegel. Lalo na yung kanyang mga teammates siguro. I-set up na rin nila. No? Hindi lang naman si Asi Taulaba ang marunong umupensa sa kanila. Lalo-lalo na yung player na yan na si Siegel, who was part of the PBA Centennial squad that went to Bangkok. Luxi trying his hand from long distance, wala. Asi Taulaba, nabitawan ng bola. Masyadong nanggigil doon sa rebound there. Pero bibigyan mo ng credit si Asi Taulaba. If you were the coach, hindi mo siya sisisihin. Hindi. Kasama lang yan. Siyempre, unang-una, first few minutes ng quarter na to, medyo warm up pa lang yan. Talagang piniprepare pa lang niya sarili niya mentally for the toughness na may counter niya sa larong ito. Luxin given an isolation kontra dito kay Siegel. Luxin can spin. Bigla. Luxin, pinlan yung kanya pa. Binigay kay Marlo. Marlo cannot move. 3 seconds yata. Masyado matagal. Yun. At least 4 seconds. Dabilang natin. Cariaso putting on the Jets. Ayun, si Cariaso. At ang labang po ng kapunan ng Mobiline is up to 5 points. Magandang recovery yun para sa Mobiline of that missed attempt. Convert kagad nila. Lago is wide open. Short. He babied the shot. And Taulaba tracking down the ball. And this guy is all hustle tonight. He means business, no? Yes, sinasabi nga natin, kailangan bigyan mo talaga ng credit siya sa mga effort niya yun. Kahit twice, hindi siya nag-succeed, but he's showing the effort. And that's the runaway freight train brought to you by Smart Bill Crusher Express. Get it, use it everywhere. Parang kay Ginebra, nagkakamali ho kayo. Pakinggan nyo to. Buhay na buhay pa ang Barangay Ginebra, and they're just a game away from barging into the semifinals. Hindi lahat ng mga tao ay nagbigay sa kanila ng chance to make it this far. Going back to Mobiline, they're up by 5 points. At ito, ang aming out party para kay Asi Taulaba against Ong ni Double D. Cariaso dropping to Siegel. Sinabi mo kanina yung option ni Siegel. Well, ang gandang option nun. Sabi natin, pwede mong i-set up talaga yun kung paano ginawa na drop pass para sa kanya. Finished it off with a dunk. Pero that play started with Asi Taulaba actually. This is an all too different Mobiline team that we are seeing. Hindi po ito yung Mobiline team na nakita natin binugbog ng Ginebra noong nakaraang linggo. And Valdavid getting his own miss. His first 2 points of the ball game. Expect him to figure prominently sa scoring. Ito yung one of the scoring guards that we have. Ito si Valdavid. Scoring guards ba tawag doon? Oo, at again, that opportunity came out of a double team. Kaya nalibre siya doon dahil may double team. Ayan yung taktak ni Andy Siegel. Ang nakita nyo doon yung setup para kay Siegel ni Cariaso. Pero yung setup ni Taulaba para kay Cariaso, para to drive si Cariaso, yun ang hindi natin nakita. Nakita, pero importante rin yun. Cariaso. Ito na naman si Siegel. And Siegel has 2 stop shots in this ball game. And Ginebra must wake up soon. Pauna sila ng 7 puntos. Malaking bagay dito si Siegel talaga. At alam mo, pinaghandaan dito ng depensa ng Barangay Ginebra, walang duda yung depensa nila kay Asi Taulaba. Pero kung biglang puputok itong si Andy Siegel, sakit ng ulo yan para sa Barangay Ginebra. Mali dito yung boxing out. Nakalimutan nila. Ayan na yung ingay natin. Nasa baba po yung stopper ng Barangay Ginebra. Valdavid dropping off. Wala. Taulaba is gone. Binigay niya kay Capasio. Capasio to Cariaso. At ilang points straight. 6 straight points unanswered. Ginebra needs to call a timeout. They're down by 9 points.
16-7 dito sa ating first quarter. Nag-i-scout talaga siya kung sino makakalaban ng Tanduay. Nakita niya na kanina yun, no? Yung Alaska. So siguro, pag-uusap na sila agad yan. At dito, maganda ang ginawa ng Ginebra. Coming off a timeout, they scored 2 points to stop yung ginagawa sa kanilang drought ng Mobiline. Kailangan gumising na rito yung Ginebra. Offense and defense. Angat ang Mobiline. Maganda depensa nila. Again, it's Siegel, but ball tapped away, pero may foul na itatawag, ikalawa ni Val David. 16-9 ang ating score, 5:42 remaining dito sa ating first quarter. Alam mo, kanina kasama Chino sa on top of the broadcast, sabi ko sa'yo, I was a little worried about the moral of Mobiline dahil masakit yung kanilang pagkakatalo nung huli. Pero ngayon, mukhang pinakikita nila na they're over that. Parang kinalimutan na nila yon at dito sa magandang umpisa na ito, isang senyalis na to na yung kanilang moral balik na. Ang balita ko kay Ryan Gregorio, alas 8 ng umaga kahapon. Nag-ensayo sila dito sa Ultra sa Phil Sports ng 9 to 11. At as early as 8 o'clock, nandito yung big boss ng Mobiline na walang iba kundi si Mr. Pangilinan. At talagang tinutukan niya yung team, kinausap niya, binigyan niya little pep talk. At during the practice, sabi ni Ryan, pwede na yung nakita niya ng intensity, upbeat yung mga players at mukhang hindi nakayuko. Yun ang importante. Aquino bottled up at nasupalpal ang kanyang tira. Nagkakaroon talaga ng malaking problema ang kupunan ng Ginebra on both ends of the floor. Ngayon, konting ko naman silang madali as a foul is called against Wilmer Ong, and this might be a short night para sa big boy na si Wilmer Ong. Nahalata natin dito itong Ginebra defense is a step slower doon sa nangyaring yun. Nakatalikod si Marlo Aquino, mabuti na lang in time na lumingon siya at nahabol pa niyang istorbohin yung tira. Coach, at tinawagan ng foul pala si Marlo, so save one foul for Wilmer Ong. Malaking bagay kasi yung presence ni Wilmer Ong dyan. Oh yeah, yung assignment niya ni si Asitaw Lapa, that's a key for Ginebra to win this game. Oy, last goal ending against Noli Locsin. Makikita mo dito yung babalikan natin si Wilmer Ong. He has the ball. At least ngayon, nagagamit niya yung laban niya para sandalan itong si itulak itong si Asitaw Laba. Taulaba, pero isang problema pa rin ni Wilmer Ong. Ang galing pumasa ni Asitaw Laba. Kanina, assist galing sa kanya. Noli Locsin, siya yung pinakamagandang kamay pero not tonight. At least in his first quarter, Carriazo, itong Mobiline is running well. And Carriazo is offensive minded tonight. 8 points to lead all scorers dito sa ating ball game. Maganda intensity talaga. By Fran. Fran completes the steal with a layup. And still, itong kumunan ng Ginebra ay hindi pa nakaka-break sa double-digit barrier. 22 points na ang Mobiline. 9 pa lamang ang Ginebra. Lago is open. Umatake. And he gets a foul from Andy Siegel. That will be number 3. Alam mo, nakita ko rito yung Barangay Ginebra nagulat dito sa pressing defense ng Barangay ng Mobiline. Mukhang hindi nila ine-expect na bigla-bigla silang didepensahan ng ganito katindi. Kaya sa umpisa pa lang, mga attempts nila, yung percentages nila talagang mababa. Palagi sinasabi ng kaibigan natin na former national coach and now coaching in the NBA na si Coach Bong Alangala. Jolly pa. Palagi niya, isa sa mga bagay na natutunan ko sa kanya early do sa aking broadcasting career was that basketball is like guerrilla warfare. Oo. Ambuscade. Kapag ka ikaw dumating sa laro at hindi ka ready, nagulat ka, nanalo na daw yung kalaban dahil na-ambush ka sa pamamagitan ng surprise na binigay attack na binigay sa iyong opponent. Tama yun. At kung hindi gigising itong Barangay Ginebra, talagang yun ang mangyayari sa kanila rito. Ma-ambush sila. Taulaba, umatake. Pero makikita mo si Wilmer Ong, yun ang mga sinasabi natin mga klase ng players na willing to step in, sacrifice yung fouls, sacrifice yung body nila para ma-prevent ang shoot 2 points para kay Taulaba. And Wilmer Ong is one of those. Yes. Pero kailangan yata siyang palitan. Jolly Escobar is ready to come in. Malamang papalitan si Wilmer who has 2 quick fouls in this quarter. Ito, ibabalik na naman kay Asitaw Laba. Delikado siya. Pag dinouble team, marunong pumasa talaga ito.
dito, Sabi ko lang. nabasa ni Lago. That's Elmer Lago. Ginebra yung pasa ni Asi. Bukas si Val David for 3-point country. Wala. Tapos si Taulaban nang ibabaw sa rebound. 11-point lead. Gusto nilang bigyan si Asi ng bola. Asi against a double team. But wisely kicks it out. O poste. Hirap siya, oh. Grapple Mania is the name of the game sa ilalim. And Wilmer Ong, bigyan mo ng credit, ha? Hindi niya binibigyan o hindi niya binibigay ang sweet spot dito kay Asi Taulaba. Ayun, tama yung sweet spot na sinasabi mo dahil if you can push Asi Taulaba 2 more steps palabas, kahit makatanggap siya ng bola, hindi siya threat dun sa area na yon. Wilmer Ong, mission at least accomplished dito sa first quarter. Hindi niya binigay kay Taulaba ang easy 2 points o maybe a dunk, no? Oo. Para mapalik yung kumpiyansa ni Asi. Ipinasok si Jolly Escobar. Oli Locsin, ito, he has to get going. Side steps, umatake, nabangga sa ibabaw. No foul goal. Patrick Fran, pabandang tira. Patrick Fran has 4 points. At ngayon, 13 puntos. Patrick Fran with the second steal of the ball game. And some sloppy plays na pinapakita ng Ginebra. Doon pa sila sa frontcourt ng Mobile nagtapo ng bola. Oh. And that's caused by the defense of Mobiline. Talagang dikit na dikit at yung kanilang press hindi pa nasosolve ng Barangay Ginebra hanggang sa ngayon. Taulaba still looking for his first field goal, though he has 1 free throw shot conversion. 13-point lead para sa kupunan ng Barangay. O natin ng Mobile against Barangay. Lago, sinipat muna, sinugat din muna yung hangin kung meron. And that's a nice shot from the outside from Lago. Pero kailangan marami pa niyan, eh. Magandang playoff para sa kanila dahil hindi na nila hinanap si Noli Locsin or si Marlo Aquino. No, whoever was the open guy that time, ang open si Lago, siya ang tumira. Tamang ginagawa ng Mobile. Masama ang laro ni Taulaba. Bigyan natin kay Carriazo. He has the hot hand. And he continues. He breaks into the double-digit scoring with his 10th point of the ball game. Alam mo, itong Ginebra, nakaka-slice sa loob yung mga tao ng Mobiline at kulang yung kanilang ginagawa sa interior defense nila. Locsin spinning. May tendensing puwersahin ni Noli sa loob, eh. Nakikita niya yung tatlong kumukulong sa kanya. But we think, no, maybe at least I think na yun ang instructions, eh. Pound it inside. Pero so tayong timeout, hiningi ng Mobile. Babalikan po natin ang laban dito sa Phil Sports Arena. At sa pamamagitan noon, yung Mobiline nakaka-create ng situation na pinanggagalingan ng lakas din nila sa opensa, yung kanilang depensa ang ginagawa ngayon. Yun ang sinabi kanina ni Ryan Gregorio sa akin dahil kanina meron kaming chat because we came in early. Nakasama ko si Ryan at pinag-uusapan namin yung depensa talaga namin na magpapanalo dito. Hindi si Asi, hindi si Jeffrey Carriazo. Dahil dito, pinakita lang ni Marlo Aquino kung paano ahitan si Asi Taulaba. Ayun, hanggang ngayon, medyo pinapagpag pa niya yung sa bandang baba niya. Bakit siya tinamaan? Biggest lead was at 13. Now down to 11. Carriazo against Benny Cheng. Ito, magandang matchup ito. Na-realize ni Coach Rino Salazar na pinapatay siya ni Carriazo inside to Taulaba. Taulaba, ang bilis din niya mag-swing ng bola. Counted if it goes, pero hindi pumasok ang bola. So that's a violation of the shot clock. No, 24-second shot clock violation for Mobiline. Kahit nagbinti sila doon kasama Gino, maganda yung ball movement nila. Nung umiikot yung bola, lahat sila nakahawak ng bola ron. Pero dito sa Barangay Ginebra, tingin natin yung kanilang ball movement, may konting problema rin. Ito, dali nilang pasahin, eh. Oo, yan, no? Walang masyadong ball movement dyan. Talagang solo-solo lang ang mga play nila. Ito mamaya pag-iusapan natin si Marlo Aquino. What he has to work on sa kanyang ball game. Dahil ilang segundo na lang. Matitignan natin yung play na yun na konting sa kainin ni Taulaba. Taulaba against Escobar. Magandang ploy. At least nagwo-work. Oh. Don't let Taulaba score the easy or the spectacular dunk. Pabayaan mo siyang tumira sa free throw line. Tama. Isa rin sa mga strategy nila yun. Instead of giving him a sure two-pointer, paulin mo na, send him to the line. That doon niya paghirapan yung kanilang mga puntos. Paghirapan is a 63.3 free throw shooter. So far has missed 2 of his 3 free throw shots. Has
has yet to score on a field goal. So with 19.7 seconds, nagawa na nila yung mission nilang Itaw-Laban sa first quarter. Yes, at ito, pagkatapos nga kung pumasok ito, ayan, we expect another full court press. Tignan natin paano magko-cope itong Barangay Ginebra dito sa full court press. Pero sarap ng Ipihab David, no? He alone can break the press. Pero alam mo, problema rin, nauubos yung oras bago ka makaset up ng ayos. Tulad yan, no? 5 seconds na lang sa game clock. Sidestepping, binigay kay Cheng. Cheng is open. Cheng trying to beat the buzzer. He fails. So ang kupunan po ng Mobiline up by 12 points. And what a start para sa phone pals dito po sa pagsisimula ng ating first quarter na natapos na. Ang simula po ng ating second quarter up next. It's a virtual who's who dito sa ating kinalalagyan. Yan po ang big boss man ng Mobiline, si Mr. Manny Pangilinan. At balita ko, itong mama to really loves basketball, no? Supporter of sports, and we need yung mga guys katulad ni Mr. Pangilinan. Oh yes, at nasabi mo kung hindi talaga siyang lover ng basketball, almost all games yata nanonood Dito dyan yan. si Mr. Manny Pangilinan. From the outside, wala. Jolly Escobar, an excellent pickup, no? A good pickup for Ginebra during the off-season. Kinuha nila yan. At dito matatawagan ng foul si Escobar. Si Escobar, ito ibang injury sa kanyang kanang tuhod. Yan ang kanyang problema. But he is an excellent role player. At kung rebounds lang hihingi mo sa kanya, he can give you 19 night out. Siguro consistently mga 6 rebounds. Yes, at ngayong gabi, hindi lang yun siguro magiging role niya rito. Kailangan yung bangga-bangga, yung kanyang katawan, sasacrifice din niya against Asi Taulaba. He is one of a few na pwedeng ibangga. Carriazo. Ako, mabigat ito. This will be the third on Valdavid, and this will be a major factor, no? Si Marlo Aquino, kanina pinag-uusapan natin, no? Pakipanoorin niyo yung move na ito. Ikaw, coach, makikita mo, no? Yung drop step, hindi makukuha ni Marlo. So, what is he forced to do? He's forced to shoot a jokma. Hindi sa... Jokma Jokma tawag, no? Ganun tira, parang Jolens, no? In a way, parang tirang takutin. But Marlo is trying to perfect that kind of shot, no? Although low percentage siya, yun ang problema. Yun nga palang problema, low percentage. Yun. Yung gusto lang namin stress na point dito is that Marlo Aquino, to become the true superstar that he is dito sa ligang ito, talagang kailangan i-develop niya ng konti yung power niya, yung strength niya. Kasi nga, ang nangyari ngayon, dumating na tong mga malalaking tao na mas malakas sa kanya, mas mabilis kaysa sa kanya, no? So, kung gusto mo na makatapat talaga itong mga to, kailangan magpalakas ka rin. You also have to work on your quickness, no? So Marlo must now realize that height is no longer might in basketball. Yes, especially kung marami kayo. Ayun, ang ganda na sa Balbal, Benny Cheng. Pinakain ng bola si Robin Mendoza. And the rookie, yan ang mga mistakes, no, that you commit. Pinapogi niya yung tira niya. Ayun, yung kinuha niya sa kabila. Pwede niya i-drop dito sa kanan, no, Yes. kay Capasso. And that was brought to you by Smart Bill Crush and Express. Get it, use it everywhere. Pero alam mo, meron din purpose dyan si Robin Mendoza, Kaya binabalasa na ni Coach Eric Altamirano yung kanyang mga maliliit na tao para ma-maintain nila yung kanilang intensity sa depensa. Taulaba, hindi pa rin makakakuha ng kanyang unang 2 points. At Mendoza, his shot erased for the second time dito sa offensive pattern na ito ng Mobiline. 3 seconds na lang itong nasa kanilang shot clock. So catch and shoot situation for Mobiline here. Naku, kulang na yan. Carriazo fails to score, no, from a desperation 3-point shot. At dito, maganda pa rin ang ginagawa. No field goal yet for Asi Taulaba. So, magtrabaho na kayo doon sa ibang departamento ng ball game. That's for Ginebra. This is a mismatch. And Benny Cheng quick to maximize or take advantage of that mismatch. May mismatch talaga ron dahil lang gusto ni Coach Eric yung weakness ng kanyang mga gwardya, pero tinapatan naman ng height ng Barangay Ginebra. Yan ang little chess game ang tawag doon dyan, pero ang tawag doon dyan, dama. Talagang hindi ba sa mga barberya, yung mga matatanda doon, hindi pa rin nagdadama niya mga yan. At dito, hindi off, nabiling yata. Locsin, hindi nakuha yung kanyang footing in that last rebound play. Gusto niya i-dribble, gusto niya kunin yung bola. And dalawang bagay ang tumatakbo sa isip niya kaya siya nag-traveling. Nilabas si Asi Taulaba.
9 minutes and 12 seconds dito sa second quarter at wala pa ho siyang field goal. Yes, inilabas din si Robin Mendoza dahil nakita na ni Eric Altamirano yung mismatch na yun sa height. At this point, Eric Altamirano doesn't need a weak link. At ito, counted +1 free throw para rito kay Eric Reyes off a pass dito kay Sigel. Ito, magiging focal point na si Sigel sa opensa. Oh yes, at alam mo, yung kanyang ginawang dunk na follow-up kanina, siguro yun ang nagpagana sa kanya dahil hindi lang yun. Ayun, naging instrument pa siya doon sa basket na yun. Siya nagbigay ng assist dito kay Eric Reyes. Pipili tayo ng impact play dito. That will have to be an impact play of this ball game ngayon. Yes. Follow-up dunk kanina nitong si Andy Sigel. This is the +1 para kay Reyes, Eric Reyes. He misses. In the ball game is Ryan Gahol, a product of the PBL. Naglaro sa kumunan ng Dr. J. Nagbigay sila ng championship before he graduated to the pros. And this guy, mind you, can play. He might be 6'4", but siguro mga 6'5", ano coach? Oo, mga 6'4 to 6'5". Pero maganda rito sa batang to, may perimeter na game ito. Kahit na 6'4", 6'5" siya, hindi siya kailangan maglaro lang dyan sa may close to the basket. Merong perimeter game ito. And for a guy his height, no, yung kanyang size, he has the moves of a 2 guard. Yes. Kaidik on the fall away, wala. And looking to Alan Kaidik, no, para doon sa kanyang mga puntos, especially when you need a veteran sa mga ganitong klaseng close games. Yung hinahanap kay Alan kanina, yung instant offense niya, pero wala pa po sa ngayon. Pasa na naman, Ganun same na naman. play. And Andy Sigel, +1 na naman para kay Eric Reyes. And Sigel motioning to the bench. Dalawa na yan, ha? Oo, dalawa magkabila at alam mo, mortal sin na sa depensa yan. Ulit-ulitin sa'yo yung ganyang klaseng play. Tapos pareho pang may chance na maging 3-point play. So, sakit ng ulo para kay Coach Rino Salazar. Coach, may malaking gaping hole, no? Hindi na tawag ng mga kanong gaping hole in the defense of Ginebra. Mukhang tama yung sinabi mo kanina. Masyado sila nagtuon ng pansin kay Taulaba that they totally forgot that they were up against 5 people, not only at Taulaba. Yes, and the way this team is playing, kahit wala si Taulaba, wala siya sa loob ngayon, pero ganda pa rin ang nilalaro nila because they're playing as a team. Kaidik, the assistant coach, the playing assistant coach in the ball game. Ito, may magandang compliment dito kung magagamit ng Limardo. Alan Kaidik is free. Alan Kaidik shoots. And he misses. Ando si Locsin. Pinuwersa sa ilalim. Sigel will pick up foul number 4. So this is a major turn of events para sa Moby line. Eric Altamirano now forced to send Taulaba back into the ball game. Umalis siya kanina with 9:12 remaining sa second quarter. So, less than, more than 1 minute siya nakapagpahinga. He has to come back. Sayang si Sigel dahil ang ganda nung kanyang pagkakaset, no, doon sa kanilang post play na may kumakat. Napakaagang 4 fouls nun dahil itong si Andy Sigel is playing well on defense, playing well on offense, giving up the assist pass. But this time, big problem because he has 4 fouls. So, labas ka muna, matatagalan bago siya makabalik. Ang problema, pagbalik ba nito, ganito pa rin siya kainit. Ano? Dahil talagang forsado siya umupo ng matagal sa bench pagka ganyan na sitwasyon. So, hindi ba gagamit ni Eric Altamirano ang kanyang vaunted Twin Towers. Pero ito ang chance para sa mga kagaya ni Brian Gahol to shine. Missing the free throw is Noli Locsin. Locsin, yes coach. At ito rin ang chance para sa Barangay Ginebra na umusad ng konti dahil 17-point lead na to. So with Andy Sigel who's playing well na naka 4 fouls, kailangan sila naman ang medyo mag-rally rito. Ito si Moby Line, no, despite the lead, they called for a 30-second timeout. No? Kontra sa Moby Line last Sunday. So yun ang mga nami-miss, no, ng magkabilang kupunan. So ibig lang sabihin paghandaan siya ng Moby Line dito sa game na ito. So yung full tank niya siguro, kailangan na siya mag-refuel ng konti. Oo. Baka nasasaid na ng konti ang gasolina sa tangke ni Noli Locsin. But expect him to explode, no, anytime. Dahil meron niyang ability to do that. Yan si Matt Aquino. Yun ang sinasabi natin, no? Yung his lack of power. Pagka tinulak na siya ni si Taulaba, hindi niya na maisil si Taulaba. Yes, pupulot na ng bola, ipapasa na lang dahil hindi nga siya pwede sa palakasan. Still looking for his 2 points. First field goal is Alan Kaidik. Taulaba. Nako! Again, they won't surrender
the field goal. Yes, isang problema na naman doon. Mabagal ang baba ni Marlo Aquino, walang nakapag-cover doon sa inside lane. Kaya Taulaba na mas mabilis ang takbo, almost made that. Pero this time, nasa foul line siya. Ito, parang sinasabi nila, coach, go ako, hindi ako naglalaro ng golf. Pero marami nagsasabi, it's a thinking man's game. I will have to agree. Pero palagay ko, kahit anong sport, you will have to think, Yung Oo. kay tennis yan, kay boxing yan, kailangan mag-isip Yung sinasabi natin dito, itong ball game na ito, mas boiled down kung sino yung mentally tough for this ball game. At yun ang ini-stress mo kanina pa, coach, no? Yung mental toughness. At this point, yun ang kulang ng Ginebra. Parang wala wala dun Tsaka nagawa pa ng Mobiline dito. They were able to silence the Barangay Ginebra crowd na meron tayo rito. So far, hindi na ay involved yung malaking cheering squad ng Barangay Ginebra dito dahil linalamangan sila ng malaki. Yung iba naghahanap pa ng pupunta para manood ng ball game nila. At naghahanap ka ng rallying point. He might be it. He might be the answer do sa mga questions kung sino titira. That's Elmer Lago shooting his second PLDT long distance shot of the ball game. Yes, so far, siya lang ang masabi nating bright spot dito para sa Barangay Ginebra. Yung turnover ni Francisco was into the ball game ahead by a comfortable 16-point lead ang kupunan ng Mobiline. 6:36 remaining. Valdavid is back into the ball game. Nakapick up ito ng 3 quick fouls kanina. Yes, marami-rami na nagamit na tao ni Coach Altamirano dito, trying to maintain the intensity they want on defense. 10 na yung binubuhat niya. Back-to-back 3-point baskets. And Lago rings the bell from PLDT range. Tama ka ro, kasama Chino, maring yan ang sagot. Ayan! Ayan pa isang sagot. At ngayon, nabubuhay na ang Barangay Ginebra na parang nakatulog kanina sa first quarter. Ito na yung sinasabi nating crowd, na-involve na sila rito dahil gumanda ang laro nitong si Elmer Lago. And Alan Gaidic, pag ito dinidepensa mo, napakadami niyang court sabi. Alam mo talagang gayot na sa laro. Mamaya pag-uusapan natin. Alan Gaidic and his all court sabi. 36-23 ang score. At yung court sabi na yun, ano lang yun sa Tagalog gulang, ika nga. Yun, lang magu si Alan. Ayun. Ayan, babandaan ka pa. Hindi lang makita ni Alan yung stroke niya. But ito si Alan Gaidic, once he get the feel of the ball, pumantaan na kayo at sasabog yan. Tsaka antipid sa kilos niya. Yung kilos niya, walang nasasayang talaga dito kay Alan Gaidic. One of the all-time best dito sa liga. Taulaba, first field goal, and it came with 5:35 dito sa ating second quarter. Yung sinasabi natin sa depensa ni Marlo Aquino, inatrasan siya ng inatrasan ni Asi Taulaba, wala siyang magawa dahil hindi ko alam kung mahina katawan nito o talagang magaang lang siya para kay Asi Taulaba. Ito na naman si Taulaba, faking, and he gets 2 quick baskets at almost same position. Ito, ang laki na ng problema, nakascore na ng 6 points but nabawi naman itong Mobiline sa kanilang mga pasa kay Taulaba. At saka hindi maka-opensa ng ayos itong Barangay Ginebra dahil sa backcourt pa lang sinisira na ng Mobiline yung kanilang opensa. And again, a forced situation, Locsin kicking it out pero sa kamay ni Solis nalaglag. Open is Francisco, he'll take this anytime. Dapat itinira na, libreng-libre na siya Yan ang mga klase ng moves that maybe opportunities that you don't waste, Misa lang darating yan, especially when you're playing in a deep bench such as Mobiline. Kasi hindi ka na magkakaroon ng opportunity ng ganun ulit, malamang. At saka alam natin to si Francisco 3-point shooter naman, so that was within his range really. Matagal din kasi siyang napahinga. So ayan, kinuhanan na naman siya ng foul ni Alan Gaidic. So on both ends of the floor, he's being eaten alive by Alan Gaidic. Nag-hesitate siguro yung kawalan ng kumpiyansa dahil yung playing time na nakukuha niya masyadong mababa na dito sa team na ito. Pero mukhang determinado talaga si Coach Eric dito na gumamit ng maraming tao dahil nga doon sa ini-employ nilang klase ng depensa rito. At yun ang maganda pag-usapan mamaya, Coach, yung credit na ibibigay natin sa depensa ng kupunan ng Mobiline. But
Look at Alan Kaidik. Kasasabi lang natin yung kanyang sabi. When you're up against Alan Kaidik, you will have to think twice when you play defense, no, against the Alan Kaidik. Yes, yung sinasabi natin, breaks of the game. Sa tingin natin, uy, yan pala yung mga bisita natin. Si Ramon Cristo, tsaka si Lotton De Leon. Mahilig pala rin sa basketball to mga ito. Si Lotnot, no? Mabalik tayo rin sa foul kay Alan Kaidik na yun. Kung minsan talaga pwede kang gamitan ng konting pag-artista, no, ng mga ginawa ni Alan na yun, napasama yung referee. So ano yun, so breaks of the game na yun. At pag si Alan Kaidik, ito siguro ang lowest, no, average ni Alan Kaidik is in his entire career, no? Ito si Alan Kaidik won MVP honors in 1990. He is still feared. Uy, kilala ko yan. Si Aileen Ramirez. Ang galing magsayaw yan. At di hamak na magaling na basketball player. Ang magaling pa maglaro sa Ako ko paminsan-minsan. WPBL. Oo, may ambisyon ako mag-coach. Nung minsan, meron kaming event dito. Kinotes ko yan. Aba, ang galing maglaro niyan. At saka hindi yung larong, larong para-para. Hindi May science, May science, oo. Kaliwa mag-dribble, kanan sushoot. Yan po ang news ng San Miguel Siling. Balikan natin ng konti. Dahil itong importante. Yes, from the outside, wala. Marlo Aquino grabs the rebound. Tunit din na si Marlo Aquino rin nagpe-pace, no? Para, alam niya, yung finishing kick mamaya, kailangan sariwa pa ang mga paa niya. Pwede rin yun. Tsaka he's trying to avoid these fouls. Ayan na naman siya. Puro kulang. Hindi na tumalon yun, ha? Pwede ba pag-aralan niya? Paturo tayo kay Alan. Ibang klase yung coach. Oo, hindi na tumatalon. Wala. Iyan ang Alan Kaidik that we know. At saka iyan ang talagang scorer. Yung mentality ng scorer. Oo. Si Taulaba. All away. That's short. Rebound nandun. Nagkakaroon ng, again, signs of life. Itong kupunan ng Ginebra. Yung sinasabi natin na sa coach, you set mini targets, Kaidik. Wala. Hindi talaga niya makakuha yung range na ba. Pero mabuti rin yung ginagawa ni Alan Kaidik. They're trying to look for other offensive options. So alam niya, ayun, sabi mo, bukas. Al Solis is open at pagka tumitira ng ganun yun, parang nakikita mo ng darating at darating hindi mo mapipigil. Alam mo, pagka hindi ka na, wala ka sa mukha ni Al Solis, pagka tinitira niya yun at malayo ka, ilista mo na. Ayan, still looking for his first field goal. Noli Locsin and Al Solis. Ayan niya gustong-gusto paglaro dito. Ang layo ho kasi ng bahay niya rito sa Phil Sports Arena Kailangan mag-taxi pa siya para makarating siya rito kasi sa kabila lang ang bahay niya. Babalikan po natin ang laban mo. 2:59 remaining. Second quarter. Yan ang talagang masasabi natin na ginagawa. I remember nung 1992 at sa champion nyo lang yata yun ngayong Swift, no? Nandito kami, may parang sports fest kami sa Vintage Sports din. Katatapos na ng championship, may bakat-bakat pa nga ng champagne doon sa sahig Alam mo siya nakita ko una nagsushooting dito, wala pang net. Si Al Solis. Al Solis. Ang dedication for you. Andyan lang sa sa tabi yung bahay niya. Kaya paglabas niya riyan, pwede na siya mag-shooting. Mabibilang nyo nga ho ang hakbang papunta sa bahay niya. Solis again has the ball. Up by 14 ang kumunan ng Mobiline. 2:48 remaining sa first half. Taulaba has 2 field goals. Nasubutan ni Baldabit ng bola. Walang foul yan. At dire-diretso po ang aksyon. Importante na hindi maapektuhan si Taulaba na mga hirapasing play. Baka sloppy play, execution, at madali ng konti ang Ginebra. Oo. Score At actually, swerte pa ron si Baldabit dahil meron na siyang 3 foul. Hindi siya natawagan ng foul. But on the other hand, pagbalik, hindi siya yung naging cost turnover. A steal again. Si Lago naman at si Alan Kaidik ang nagtulungan doon. Kailangan, no, kung mabababa nila to 10 points, malaking bagay. We're talking about Ginebra dito. Oh yes, and there's only 2 minutes and 6 seconds left dito sa second quarter. Unti-unti, ayan, si Noli Locsin, maaaring ito na nga umpisa ng kanyang opensa rito. 2:03 na second quarter. Dumating yung kanyang first field goal. Ito si Taulaba, parang point guard ang laro ngayon, galing sa labas. Hindi na mahirap sa kanya pag kumakat siya dahil ang laban. On a fall away, nandamig na. Kamay nitong si Jeffrey Carriazo. He had 10 points doon sa first quarter, 0 dito sa second quarter. Ganda na pasa ni Alan, eksakto! And delivery completed. That's Alan Kaidik for you. Yun ang mahirap yung sinasabi natin. A player who can hurt you in so many ways.
Either shooting or passing, yes, coach. Maganda yung recognition doon ni Wilmer Ong dahil nakita niya, nahuli ito si Asi Taulaba sa pagbaba. So, kumat siya, alam niya, bibigyan siya ni Alan. Wow! Again, a steal, Carriazo. Ito na. Wilmerong, tama ang desisyon. Huwag madaliin. And that's a sign of maturity dito kay Wilmerong, ha? Kung dati-dati yun, bibirahin niya na yun. Yes, at meron signs of tiredness dito kay Asi Taulaba dahil nahuhuli siya sa pagbaba. Binalikan ni Noli Locsin ang bola. Forcing the issue. Carriazo putting on the Jets. Sinakyan. Elmer Lago, takedown on Jeffrey Carriazo. Ito si Alan Kaidik talaga, hindi ko malaman kung saan nakaaral ng basketball ito eh. Pero kung meron kayo isang player na pag-aaralan, napakasimple ng laro. Pasa, ito ang 2 points. Simple-simple ng basketball na po. Ayan, yung hinihingi mo kanina, mababa ng 10 points. Ano? So, agad-agad, naibaba na po ng 10 points. Ito, nasa foul line si Jeff Carriazo. Pwede niyan dagdagan pa. Sa harapan lang sa mobile line eh. Ang ganda ng puhunan eh. Namuhunan agad sila dun sa mga early goings eh. Kaya nga marami nagsasabi, ang siguro 60% of the games are won at the start. No? Ibig sabihin, pagka maganda umpisa mo, 60% malaki-laki na chance mo. Dahil pagka ganun, nakakapad ka ng deep, nakakapuhunan ka. So meron kang parang allowance, no? Yes. Kung mag-deep man ang ball game mo, give away 6 points at least, no? Pwede ka pang bumawi uli. Locsin, bubundol. Locsin. Nautakan niya si Asi Taulaba. And he apologizes to Taulaba ng kanya. Wala naman siyang choice eh. And Yes. Yun ang quick thinking no, sa mga players na katulad ni Noel Locsin. Yes, in-anticipate actually ni Asi Taulaba. Alam niya, bibigyan siya ng gano'n. Pero malakas lang masyado talaga yung bato ni Loli. Tibagan baka mo gusto mo. Noel Locsin losing his footing. Nadulas eh. Yes. Noli Locsin is slow in getting up. Pang-foul tinatawag ni Alan Kaidik. And Alan Kaidik tripping itong si Patrick Fran. Sideline throw-in lamang. 45-33. Pero problema, Penalty situation. So 2 free throws para kay Patrick. ito si Patrick Fran, makikita niyo merong yung kanyang left thumb is heavily taped, no? Naka-tape yan kasama sa kanyang wrist halos. Last November napunit yung nawala sa pwesto yung kanyang left thumb. Nakita po natin yan on video kung paano sumunod yata siya noon kay Danny Ildefonso, no? Lumipat yung parang napunit yung kamay. Oo, talaga. Kitang-kita mo, wala sa lugar yung kanyang kaya meron siyang suporta dyan ngayon. But he has come back and he remains to be one of the toughest defenders, no, mga gwardiya dito sa liga nito. Samantala, hihingi ng 30-second timeout ang koponan ng Barangay Ginebra. Ayaw mong papasok ka sa lemon time o doon sa halftime break ng natatabunan ka ng 16 puntos sa ganitong klaseng laban, yung sablay talo. At ang dinayagram dito ni Coach Rino, yung kanilang isolation, 1-4, yung 4 na player, bababa ron sa may baseline, mag-iisa itong si Val David dyan sa itaas. Ayan. Yan ang maatakihin nila si Val David. Tumuting niya sa shot clock. Sabi, 7. Val David almost travel. Ito, wala ng oras. Tumira ka na, mauubos na yan. Ayun, na-shoot. Muntik pang makalason. Tira po, hindi na umabot. At ang lamang po ng kupunan ng Mobile 9 is at 14, 47-33 at the end of the first 2 quarters. Ang kupunan ng Ginebra, naghanap ng paraan para makakabalik dito. And they have at least 18 minutes to do yung kanilang recovery bago natin ituloy ang ating laban. Magbe-break tayo and be back with the Adidas halftime report. Ating Down at the half by 14 points. And talagang kung mapapansin nyo, powerhouse po itong team na to. Meron silang twin towers na si Asi Taulaba at saka si Andy Sigel. Tapos meron pa silang mga prolific scorers na si Jeff Carriazo, Al Solis, Patrick Fran at saka po si Glenn Capasio. Medyo nahirapan kaming mag-match up sa kanila kaya po na-dominate nila yung first half. So panoorin natin yung second half at tignan natin ang magiging result. Pagpapatuloy ng laban, this is Knockout Sunday sa PhilSports Arena. Sa Pilipinas po, magandang gabi kung nasan man kayo at sa mga kapatid natin sa Amerika. Masaya pong iniimbitahan namin na patuloy inyong panoorin ng inyong PBA. Ito ho ang Bayan ng Superstars kung saan pinanonood natin ang last game ng quarterfinals. Iniintay natin dito ang susunod na semifinalist as Ginebra unable to break the press again. Ayun na naman,
no? So ka-open pa lang po ng ating third quarter, kinailangan kagad tumamon si Val David dahil wala na siyang magagawa. Na-trap na siya ng depensa ng Mobiline. Ano, para sa ganitong klase ng depensang ginagawa ng Mobiline. Ang naubos nila doon, ayan, na 8 seconds na lang ang shot clock nila. So ang laki na nang naubos nila sa kanilang shot clock. David forced to take a bailout shot. He misses. Yun ang problema, no? Forced to take yung mga low percentage shots kasi yung press, nasira na yung rhythm nyo dahil kinain na nila yung shot clock nyo. Ayun, tumbok na tumbok po yung pangyayari doon. Oh, tutuwa na naman. Wilmer Ong, again sacrificing himself. At yun ang maganda, si Mardo will pick up the rebound. Wilmer Ong will try to push Taulaba out yung kanyang sweet spot. Aquino will pick up yung missed field goal. Yun ang ideal situation for Ginebra. Ayan pa, ideal situation. Noli Locsin to connect. Ano? Inihintay natin ang explosion niya. Remember that he is averaging 17.5 points per ball game. Dito meron lamang sa naitatalang 6 na puntos. At kung titignan mo yung yung takbo ng depensa ng Barangay Ginebra, they're giving the Mobiline guards enough space, no, and enough time to work with, no? So madali makapasok at wala masyadong pressure itong mga guardia ng Mobiline. Komportable, oo, tama. Ariaso, floater, wala. Arlo Aquino, 2 quick rebounds o 2 straight rebounds. Ito, hinahanap ng kapuna ng Barangay Ginebra na makabreak dun sa double digit barrier. And Wilmer Ong surprises Taulaba with that attack from the left. Left hand yan, at hindi mo kaliwet yan. Oo, pero ano na yan, nag-aaral na rin siguro mga liwayan dahil hindi, mga liwayan. Mga liwanag left hand. tira. Oo, hindi yun. Magagalit yung asawa niya. Ang bait-bait pa naman ng asawa niya. Sige ba pangalan? No? Yung ambidextrous na sabihin natin. Taulaba, ang ganda ng kick out niya. Capasio is open, Capasio misses. At ito, pagkanasyon ito ng kumunahan doon. Oh! Yun yung sinasabi natin. Val David. Ito may kataasan ng turnover rate dito. Kanina nakita natin yung pares nila ni Marlo, 8 na turnovers. Ngayon nadagdagan pa yan. At expected kasi si Val David na to exercise better judgment than anyone else in this team, especially when he has the ball. Pero sa ngayon, wala yata yun. Mabigat yun, turnover rate na rito sa labang ito. Kung kukumpara nito sa assist niya dahil ang taba, ito. Steal, completed, Val David. Pinahirap ang tira kung nadali niya yun. Will mark a big comeback para sa kupunan ng barangay o sa Barangay Ginebra. Maganda yung pabiti ni Val David. Yun naman ang hindi mo maaalis sa kanya, yung kanyang ability to make his shots. Yes, at Create pa lang to create. ayan, tingnan mo. At matindi rin yung in-apply na pressure dyan ni Patrick Fran. Pero he stayed there. Composure niya, nandun pa rin. Pero meron siyang safety doon dahil nandun si Noli Locsin. And the two Tigers going at it, and that was brought to you by Smart Bill Carson Express. And it, use it everywhere. Yan po si Val David at saka si Patrick Fran. Bahagi ng napaka-rich tradition ng University of Santo Tomas sa pagbibigay ng mga matataas na kalidad ng mga manlalaro sa PBA. Yes. Ray Evangelista, meron ka dyan. Even yung assistant coach ng Mobiline, ano po si Pong Soto? Si Pong Soto natin, UST, di ba? Oo. At saka yung, siyempre, si Gerard Francisco. Ayan, UST, no? Yung coach ng Tanduay na naghihintay ng laro sa Yernes. Hindi na UST. Mahabang buhok. Mahabang buhok, oo. Pwede kaya doon nung nag-aaral sa UST yun, ang mahaba ng buhok. Siguro nila CFP. Hindi, athlete baka na-accept. Val David nilagdag ang bola kay Locsin. And Locsin, Ito, alam na ni Locsin na kailangan na siyang umatake. At unarmed ng konti itong si Eric Altamirano. Si Terce Space, tutok. Ibig sabihin talk on defense, wala silang communication eh. Oo, at yung ina-apply na pressure nila kanina sa backcourt, hindi ko masyado nakikita dahil dapat naman itong Barangay Ginebra nakapag-isip na rin paraan para masolve yun. Portik na naman madali yun, no? Maraming, ito maganda rito. Nakakakuha ng opportunities ng mga ganong simple ang Ginebra, and that might be enough for them to mount a big comeback. Yes, at
Alam mo, mag-iiba complexion ng laro ito. Basta dumikit ng mga 6 na puntos itong Barangay Ginebra, ma-involve na itong katakot-takot na fans nila na dito sa loob ng Field Sports. Ito si Lago, in-expect talaga nila na makakuha ng maraming puntos. Ito, tinitingnan ho natin ang press undersecretary, that's Mr. Ike Gutierrez. Of course, ang kasama niya, yung siga po dito sa PBA. Ang arkitekto ng napakagandang season ng PBA, si Commissioner Jun Bernardino. Yes. Alam natin si Commissioner Bernardino tuwag-tuwain dahil ang gaganda ng mga games na papanood natin ngayon. Ilang yan. Nakita niya siguro yung tao dito sa Field Sports Arena na hindi na magkasa. Taba ng puso niya. Ngayon, wala kang tira. Ito na. Iniintay natin ang comeback. Van de Beek exercising better judgment. 3! Ilista mo na! Another shot from PLDT ends. Barangay Ginebra is back in this ball game. Mobiline in a bit of a trouble. They're up by just 5 points. At look at them moving up dito po sa Field Sports Arena. Dito pinanganak ang Barangay Ginebra at dito sila nakakakita ng rebirth sa kanilang franchise. Jeffrey Variaso. Bounce back into the game with Dunkin' Donuts. Sounds good. Tastes even better. Bumalik sa 7 points ang kalamangan ng kupunan ng Mobiline, pero ang momentum has shifted to the other end ng Barangay Ginebra on this 3-point shot by Elmer Lago. His third from PLDT range, shooting 4 of 5, eh naibaba yung lamang to just 5 points. Yun lang, nakascore kanina yung Mobiline ng isang field goal, pero make no mistake about it, itong Barangay ay nagbalik. Ito, kinatatakutan na ng Mobiline dito dahil na-involve na yung crowd. Nakita natin, biglang pumutok ang mga sigawan dito sa loob po ng Field Sports kanina. Dumikit itong Ginebra ng 5 puntos na lang. At ang sinasabi natin, ano ba hindi pa ganun kaganado yung ating mga kabarangay dito. Hindi pa nagsisigawan ng ganun kalakas, pero may babayan to 3 points. Sasabog itong Field Sports Arena. Nako, yung sinasabi natin, yun ang iniiwasan talaga ng Mobiline. Setting up Van de Beek is boxed in. He's open. Van de Beek. Balik po sa 5 puntos at ito, importanteng stop ito para sa Barangay Ginebra at importante naman pamatay sunog para sa Mobiline. Ito po ang kainitan ng Sudden Death Wednesday dito sa Field Sports Arena. 5 seconds to shoot. Capasso against Aquino. Wala. Rebound ako ni Capasso. Ito, one of the toughest guards talaga dito sa ligang ito. In every way, ika nga itong si Glenn Capasso. Hindi naman mataas tumalo. Hindi naman mabilis tumakbo. Pero at hindi, no? Yung impact na nagagawa niya sa game. Patrick Fran. Ako, yan ang mabigat. That will be 3 free throw shots. Again, the decision ni Van de Beek, mako-question natin sa ball game na to. One, he must realize that he is the point guard. He is the glue that keeps the team together. Sayang kung mawawala siya dahil siya nagpapatakbo ng makina nitong Barangay. At saka yung kinumit niyang foul, yung tinatawag nating gulang ba, yung tutusukin mo yung kamay dun sa bandang ibaba ng wrist. No? So, hindi na necessary yun sa ganung situation. Siguro kung larong yung limahan na pustahan, tubig, limang tubig, pwede mong gawin yun. Mga pagulang-gulang. But in a game like this, yung mga ganong klaseng fouls, no, you don't commit. And you try to avoid committing. Ito si Patrick Frank will hurt you sa free throw line. Yes, lalo na't nasa 3-point area siya ron. So, binigyan siya ng 3 attempts. Ngayon, pwede siya mag-convert ng actually 2. No? Nagmintis na yung una niya. Ito, nag-uusap yung assistant coach at saka yung head coach. Lina Salazar at saka si Alan Kaidik. Alan Kaidik will now have to replace most probably Val David, no? Because they can't afford Val David to commit another foul. Parang yung nangyari kanina kay Al Segovia, no? From outside. Ayan! Putik na! Last touch. Sino? Sabi ni referee nila yun. Sino last touch? Kanino? Dito daw sa kulay pula. Barangay Ginebra ang bola. Pero kumalog lang yung tira ni Elmer Lago.
Alan Gadig is in the ball game. As expected, pinuntan si Val David. So, sino magpo-point guard dito ngayon? Si Elmer Lago. Dahil meron pa rin silang isang leading popper from the outside, in Alan Gadig. Boxin, isolation. Boxin. Atake. Ayan ang tangke. Yan ang tangke. Ayan, yung lakas na wala si Marlo Aquino, nandito naman kay Noli Locsin. Ano, kung lakas ng katawan ng pag-uusapan natin. Swinging the ball around, Mobiline, Cariaso. Cariaso floater, Cariaso misses. Rebound back to Ben Capasso. Galing talaga tumik ng spot ito, no? Yung kung saan malalaglag yung bola. Oo, magandang break yun para sa Mobiline, ha? Open is Patrick Fran. And he loves to take a shot from the outside. 14 points, his second from PLDT long distance range. Ayan na naman ang foul. Ayun, ang assist yung galing kay Asi Taulaba dahil nakita niya yung double team na dumating sa kanya. So, find the open guy. Si Patrick Fran po yun. There's the open guy. At diretso-diretso. Ibang-iba talaga pag buo ang kumpiyansa mo sa tira, no? Oo, at saka maganda kasi yung pasa eh. No? So, ikakasa mo na lang, kakalabitin mo, ika nga. Nag-uusapan ka labit. Yan, isa sa pinakamagaling mga labit dito sa PBA. Triggerman eh. Diba? Wala na. Pagka binigyan mo ng bola, yung sinasabi nila na sa baril, yung ready, yung anytime, pwede mong titikid yung gatilyo, puputok siya. That's Alan Gadig for you, and he's in the ball game. Might be a blessing in disguise, no, of some sorts para sa Barangay Ginebra. They can seem to get going, no, kung sa pag-atake ni Van David. Ito, bola. Nakukuha ni Asi Taulaba. Yung mobility ng big guy, ang laking bagay. Yes, at binalik na si Andy Siegel pero gusto gawin yung kanina ulit. And a steal. Nabasa na. Protecting a 6-point lead, Mobiline. Pero ang momentum line na sinasabi natin has swung to Barangay Ginebra's favor. At penalty na itong Mobiline. 6 fouls na rito sa last quarter na ito. Turning sa baseline, Luksin. Mahirap na tira. Agawan sa bola. Last touch, Andy Siegel. Yung aggressiveness ni Noli Locsin ang nagbibigay buhay sa kanila sa ilalim. At kung titignan mo yung height difference nila, siguro mga 4 inches or more, ano, ang laki ni Andy Siegel. Pero nauunahan siya sa pwestuhan itong si Noli Locsin. Noli Locsin, bumangga. Noli Locsin, ang ipento ng tira, wala. And Asi Taulaba. Yun lang no, na may isa may tendency si Noli puwersahin pero yun talaga ball, yung laro niya Tama ka ron. Sinasabi natin, makasisihin siya, pinupuwersa ang tira. But that's where he's comfortable. Talagang nanunuwag talagang style ng tank. Meron pa naman tanking ng ako. Ayun ang mabigat doon. +1 for Asi Taulaba who's all fired up. Talk about puwersa, wala nang pipigil po sa puwersang yun. And Asi Taulaba, yung ito ang pinag-uusapan. Talk of the town when he came in. Rock the league nung siya'y pumasok dito. At hanggang ngayon, talagang pinanonood pa rin si Asi Taulaba. But lately, yung emergence ng mga ibang mga players katulad ni Sani Alvarado. Meron kang Eric Beng. Yun ang maganda nagkakaroon ng magandang balanse ng liga natin. At meron tayong stat dito kay Asi Taulaba. All his games, he played. Naka-double figure siya sa scoring. At actually, hindi lang sa scoring dapat yun, pati sa rebounding. Pero nung huling laro niya, naka-6 rebounds lang siya. So far now, he has 8. Mukhang makaka-double-double siya ulit ngayon. Hindi kita pupustahan dyan. Hindi ko pupusta. 2 rebound na lang. Hindi. 56-48 ang ating score with 4:38 remaining. Ito muna na Mobiline. Ang ingta. Tapat na tira, wala. Ito si Taulaba. Taulaba will take that and put it back. And Ayan, siyang na rebound na yan. So, on his way to another double-double. 1 more rebound. Matagal pa pong oras. sayang, no? Nagkakaroon ng chance ang Barangay Ginebra. Pero itong Mobiline talagang came in prepared for this ball game. Oh yes, mentally and physically. Ayan pa. Alan Gadig. Hindi umubra yung gulang niya kay Patrick Fran. As Patrick Fran anticipated, Taulaba, hungguan sa ilalim. Taulaba! Wala. Escobar. Yan ang sinasabi nating value ng Escobar. Yes, at alam mo, nangyari doon kay Asi. Minadali din niya. Pwede niya i-pull out yung bolang yun dahil tatlong kalaban niya ron. Luxin, natawagan naman ang traveling. At hawak-hawak ni Andy Siegel yung ilong niya. Tinitignan niya kung matangos pa.
Ito po si Andy Siegel, napaupo ng matagal sa bench dahil iningatan yung kanyang foul. 4 na kagad siya kanina sa second quarter pa lang. 10-point lead. Bumaba na ito. Pinakababang-tabang 4. Ako, ang tira ni Asi Taulaba. And Asi Taulaba knows that he can take the Ginebra defense anytime. Yun ang sinasabi natin kayo ibigay sa kanya kanina, yung confidence of taking those shots do sa painted area. Pero ngayon, mukhang determinado talaga. Makikita mo sa kilos at sa mata ni Asi Taulaba na it looks like he won't let anybody stop him from taking this game tonight. Yung sinasabi natin, para sa Barangay Ginebra, it will all boil down to desire. Yung desire nilang makapanalo. Kasi baka yung nanalo sila last game against Mobileye, marami na sabi, imposible yung ginawa nila. Pero para kay Rino Salazar at sa kanyang mga players, it will have to boil down to desire. With 3:37 remaining, hindi imposible yan eh. They can mount a big comeback katulad ng ginawa nila sa start ng third quarter. Again, desire, it will all boil down to desire. Kasi Mobileye niya takot kung desire na, ayan o. Yan ang desire for you. Yes, at nakita natin sa umpisa pa lang, first minute of this ball game, matinding press na yung nilaunch nila. Yason, change of direction. Pinakain ng bola. But they have 10 seconds to shoot. Yes, and Carriazo keeps his composure, which is good for Mobileye. Taulaba is blocked. Ayan, mukhang magandang impact yan, yung kanilang defensive play na yun. Pwede gawin puhunan ng Barangay Ginebra. Ito ang tao na kailangan mag-take over. Kanina pa ginagawa ni Noli lahat ng kanyang magagawa. Marlon will now have to take over, but he gets overpowered. Yung si Asi Taulaba sa paint. Yes, pagdating ng mga malalaki at malalakas na mga sentrong kamats niya, yun na sinasabi natin na overpower siya. Solis is open. Jolly Escobar picking up another rebound. Si Jolly Escobar meron na nadadampot na 3 rebounds. Ulit si Al Solis continuing the defensive pressure being applied by Mobileye. Kaya naman si Marlo na itutulak lang ng palabas. Yun ang problema ni Marlo. Saka kapansin mo yung hinga ni Marlo. Pareho sila ni Asi Taulaba. Kita na lang. We'll have to take a break. Labang mo na 11 puntos ang Mobileye. Mobileye, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Again, down to 9 points courtesy of Elmer Lago na meron ng 19 puntos. Si Elmer Lago is close to his career high of 22. Patrick Grant, wala. Grabe yung digdigan sa ilalim. Parang wrestling, parang nanonood ng grapple mania, yung WCW natin. Pero maganda dyan yung mga referees, yung mga ganong klaseng mga contact na wala namang nadi-disadvantage, talagang pwede nang ilan ko yun. Open is ready, check, and he responds from the outside. Ayan ang kasarapan ng Ginebra, no? Yung sabi sa inyo, yung mga maliliit na shots na gano'n can hurt. Lalo na sa yung mahabaang laro. At saka yung pa rin karakter ng Ginebra, yung never say die, kahit talamang ang kalaban, talagang pokpok lang ng pokpok. Benny Cheng. Ayun, i-credit niya naman yung Senador Jaworski para sa karakter ng built-in instinct niya rito. Taulaba gets it. Taulaba against Alan Kaidik. Taulaba forcing the issue. Pero ang tapang ni Alan Kaidik, parang tumayo siya sa harap ni Asi Taulaba, tapikin ang bola. Kung mayroong isang tao na pwedeng mag-rally behind ang Barangay Ginebra, it's Alan Kaidik. No? Ito yung leader nila eh. Pinapakita nito. Hindi ako pinakamalaki katawan sa inyo. Hindi ako pinakamatangkad sa inyo. Ang dami ko pang injuries. Yet, willing to sacrifice against sa Taulaba. Alam mo, ganyan talaga si Alan. At nadagdagan pa yung responsibilidad niya rito dahil playing assistant coach siya rito. So he's not just a player now. May responsibilidad din siya sa pag-formulate ng mga game plan at pagtulong sa coaching staff. Si Alan Kaidik nakakakita ng career path for him. So alam niya na his days or his years are numbered.
Gilbert, maybe the most 2 years, no? 2 good years ahead of him. Pero si Alan Gayding, alam niya na no? Kung paano isi-set yung kanyang future. Oo. Yan ang importante rin, yung foresight at planning. Alan Gayding. Pero huwag niyo sabihin matanda yan, ha? At papatayin ka yan, katulad Montik na makalasa si Alan. Not his night, at least up to this point. Well, naibaba ng Barangay Ginebra hanggang 5 points yung lamang ng Mobiline. Pero after that, bumabalik ulit sa 7 hanggang 9. Ayun, si Marlo Aquino who seem to be tired. Papasabihin ng mga nanonood, paano mapapagod niya? Hindi naman shoot. Pagka ikaw bumabangga kay Taulaba o ikaw ang binabangga ni Taulaba, Mapapagod it ka. saps your power. No? Sigurado yun. Yan ang sinasabi natin, itong napaka-physical aspect ng basketball. You have to be strong enough to survive yung PBA jungle. Yes, and that's good. Pressure being applied there by the defense ng Barangay Ginebra. Napuwersa nila, Taulaba magkamali. Ito, bibigyan nila ng isolation si Benicheng against Cariaso. Pero may double hit doon. Check foul against Cariaso. Number 22. They can take the last shot, no? At again, kung mini-target na pinag-uusapan mo, 1 field goal, cut down the lead to 6 points. Maybe he cut down to 5 points on a 3-point shot. Pero free throw shot ito dahil penalty ang kukunan Yes. ng Mobiline. So ang kukunan ng Mobiline will have the final say dito. Pero manageable, very manageable pa itong sitwasyon na ito para sa Barangay Ginebra. Kung papasok ang dalawang to para kay Benicheng, 6 na lang po ang lamang ng Mobiline. Yeah. Benicheng showing us his steady hand from the free throw line. Ito po si Benicheng, produkto ng NCAA sa Mapua. At alam mo, ang muling nilalaro niya sa PBL din. Hindi pa ikaw commissioner nun, yung casino. Yung si Base Team, ang casino, no? At si Benicheng, 6.3 points per ball game. Pero ang ibinibigay niya sa'yo, yung intensity. Yes, no. At saka contribute din siya kahit pa paano sa kanilang opensa. Cariaso stops and pops. Wala. Rebound to Cheng. 2 seconds to shoot. Dapat na ni Elmer. No! Konti na lang! Puntik na makalason! Pero ang kumanan po ng Ginebra, hindi pa umaayaw. Down by just 7 points at the end of the first 3 quarters. 60-53 ang ating score. Na i-contribute na 11 rebounds. Ayun, nakuha na niya yung kanyang double-double. Okay, ngayon, pupuntahan natin ang Ginebra. Sinasabi natin kanina, it will all boil down to desire. Binalik nila si Valdavid na on and off dito because of early foul trouble. Alsolis attacks and the veteran taking over. Yun ang value of having a veteran. Yung battle-scarred veteran such as Alsolis. Yes, Asa-asa na sa gera. Alam niya, hindi discount nila. Mamaya pa rin nila sa Alan to shoot, but Alan still cannot find the mark. Ano yung confidence nila sa kanilang assistant team, sa kanilang assistant coach? Yes, actually, anytime Alan is open pagdating sa 3-point shot, bigyan mo ng bola. Sino ni Locsin? Si Locsin dahan-dahan ang nagigising dito, has 10 points in their last game. Nakascore po ito ng 21 puntos. Ang kulang dito para sa Barangay Ginebra, yung scoring ni Marlo Aquino. So far, nasa 4th quarter na po tayo. 4 na puntos pa lang pala itong si Marlo. And that's 14 points away from his usual average of 18. Long rebound, kinuha nitong si Sigel. At wise decision, dito tayo. Yes, at pati sa rebounding, umaangat na rin itong Mobileye na talagang strength nila. So, ang dami nilang second attempts ngayon out of their offensive rebounding. Papasok ulit si Asi Taulaba. Yung kanina sinasabi mo, balikan natin coach na yung si Eric Altamirano digging deep into his lineup. Ginamit niya napakaraming mga players. So meron siyang mga sariwang players at dahil nakakapamuhunan siya ng maraming puntos kanina, ito, may opportunity siyang sample ito ulit yung tao niya. 4th quarter na ito. Yes, ang maganda rito sa mga gwardiya ng Mobileye, they all work so hard from the backcourt. Talagang hard worker ang mga gwardiya niya. Ayan. Ito si Sigel trying to stuff that one in. Pero hindi na ako ni Sigel yung grip doon sa bola bago niya subukan yung kanyang putback. Pero mahirap yung ginagawa ni Andy Sigel na yan. But sometimes kailangan kunin mo na lang ang bola, ibalik mo. Benicheng sinawsaw yung kanyang balikan. And a foul against Cariaso. Cariaso, one of the better defenders of the league, is having some problems against Benicheng. Oo, at
Alam mo, ang ano naman, ang kalakasan naman ni Benny Cheng, marunong siya gumamit din ng katawan. Ito si Benny Cheng. Papasok nila ngayon sa loob si Elmer Lago, and he is the best option to shoot or to score. Kanyang 19 points. Benny Cheng again. Binigay kay Boxin sa labas. Now it's Will Baldavid. Benny Cheng is to shoot. Benny Cheng will escape. Benny Cheng scores. And Carriazo problema. At sinasabi natin kanina, itong Benny Cheng is basically a defensive player. Pero hindi pala ganun dito si Benny Cheng. Ina-isolate pa siya ngayon. Ayun, nag-commit na nga ng foul against Jeffrey Carriazo. Sumobra intensity. Binangga niya agad si Jeffrey Carriazo. Hindi pa nakakapwesto eh. Oo. Nasa harapan ng tatlong referee, huling-huli. Ito, Inigo Taulaba against Escobar. Ito mabigat dito, no? Yung mga fouls na ganito, ilalagay ang kupunan ng Ginebra. Too early foul trouble. They already have 3. Wala pang 3 minuto natatapyas dito sa ating fourth quarter. Nagkakaproblema ng Ginebra ngayon sa matchup kay Asi Taulaba after Wilmer Ong walang makamatchup sa kanya physically, no, against the strength and size of Asi Taulaba. Ganda ng pasa na yan, eksakto! Bigyan natin ng guys ko. Ay, sinasabi natin kanina kay Al Solis knows what to do, when to do it. Kanina yung slice niya sa basket, ngayon naman yung magandang assist. Yun ang value ng veteran na si Al Solis. Yan. Benny Cheng spinning. Kanyang tira wala. At masyadong nasarapan sa tira niya kanina. Oh, and can you imagine ano ang naging option ng Barangay Ginebra? Yun na lang si Benny Cheng. Nagiging rough ang laro. May mga simpleng sikuhan dito. Steve by Lago. Lago will try to complete. Lago! Holding na. Ito talagang bright spot para sa Barangay Ginebra. He is the lone bright spot for 19 points in the ball game. 4 3-point shots para kay Elmer Lago. Ngayon, Laro sa text ito eh. pati panabla na si Coach Rino Salazar. 9 minutes remaining in the ball game. Pasok na si Marlo Aquino. Unproductive night para kay Marlo Aquino. So, Marlo Aquino must take charge. Yes, and kasama naman niya dito actually si Elmer Lago. Dapat if they're connecting outside with the hits, with the 3-point shots of Elmer Lago, mas dadali sana ang buhay niya sa loob. Pero ngayon, 4 na puntos pa lang din dito si Marlo Aquino. Ngayon pong mga oras na to, sigurado ko buong Pilipinas ay nakotoon dito. May mayaman, may mahirap. I-welcome po namin kayo. Ito ho ang Barangay Ginebra. At hindi lang yung mga kapatid natin dito sa Pilipinas ang gusto namin batiin. Pati ang ating mga kapatid nasa Amerika. Napapanood tayo through EABC. At kami po ay nagpapatuloy ng pagbibigay sa inyo ng paanyaya. Ito po ang ating regular schedule ng PBA sa Wednesday. Magandang umaga yata ang bati doon sa kanila. Open is Solis. Ayan na naman! And if we will have to pick an impact player in this ball game, it will have to be Al Solis. Yes, at ang pinakamasakit doon, mauubos na yung kanilang shot clock. Ang binitawan, 3-point shot pa. Yun ang pinag-uusapan namin kanina ni Ryan. Isa rin, sabi ko, ba't ka ba nervous? Meron kang advantage, meron kang Al Solis, Glenn Capacio. Mga veterano na pwedeng magdala sa tipo. As we see Marlo Aquino, a field goal after a long while. Ang 6 na puntos niya ron, pero ang magandang ginawa niya doon sa play na yun is he did not wait for Asi Taulaba to get into position. Pagtanggap niya, tira kagad. Ayun! Ito! From PLDT range, back to back! Sino bang tinatawagan nito? Sarap na sarap si Al Solis. Depensa na naman ang pag-uusapan. Oh, they're giving him those good looks at the basket. Alam mo naman, whether or not Al Solis is with the ball, sigurado yan. Trend yan. Marlo Aquino, ang ipagpuntulan. Sinetap si Luxin, sinetap si Magdavid. Magdavid, ang answer. At ito, unti-unting lumolo
lumulubot, lumalapad yung lamang. Ito, Taulaba. Tamang desisyon. Yung maturity ng team na ito. Hindi nagmamadali. Calculated moves. Slowly but surely. Alam na nila ginagawa nila rito dahil talagang sineset up na lang kung sinong malilibre. That time walang double team pero tinawagan ng double dribble naman. So, tatawagan ng violation si Taulaba as Mobiline asks for a timeout with 7 and 12 remaining in the ballgame. They're up by 9. Hanford, the PBA underwear. Hanford, angat ka! Marlo Aquino responding to the call of his teammates na siya ay finally mag-deliver. Nakascore sa kanina ng field goal. Ngayon naka-atake sa ilalim going baseline. But Marlo Aquino and his combination with Baldavid is still a far cry, no? From their 32 points, almost 33 points per ball game combination. And nasa 11 points lang, make the 13 points for Marlo at saka si Baldavid na combination. So ang laki ng dip, no? Yes, combination na yun. Ito si Marlo Aquino. Tama rin yung ginawa niya kanina. Pag tumatanggap siya ng bola, hindi na niya hinihintay na makapwesto itong si Asi Taulaba. He goes straight to the basket. Ito naman si Baldavid, palagay ko ang naging problema nito, yung pressure, yung backward pressure sa kanya. Kaya medyo nawala din yung laro niya. Very much in the thick of the fight ang pumuna ng Barangay Ginebra. Asi Taulaba, hindi niya matibag si Marlo Aquino. Patrick Fran, short. Andy Siegel, binago bola. 1 second to go. Kontik na naman makalason. And Andy Siegel, look at the hustle of the big guy. Matutuwa ka talaga kay Andy Siegel kung ikaw ay Mobiline fan dahil dumadive talaga sa bola ngayon to si Andy Siegel. Yan ang sinasabi natin na maraming nagsasabi itong mga Phil-American inaagawan yung mga ibang player ng opportunity, pero bigyan natin ng pansin yung ibinibigay naman nila ang klase ng excitement, no? At saka yung klase ng dedication that they have sa ball game. Any check ako sa kanya. That nullifies the shot. Tatawagan ng offensive foul si Benny Cheng. Tingnan mo yung shift ng paggalaw nito si Eric Altamirano sa depensa. Kanina kinakain ng buhod ni Benny Cheng si Jeffrey Carriazo. Sinong nilagay niya? Ang veteranong si Glenn Capasio. And that was brought to you by Smart Bill Crush and Express. Get it, use it everywhere. At pinag-uusapan natin kanito si Glenn Capasio, how tough he is, ano? So tinatanggap niya talaga yung mga bangga sa kanya ni Benny Cheng. Sabi naman sa inyo, sa lahat ng kitang nakita ko, yan ang matigas ang katawan. Sigal wala. Tapo na si Asi Taulaba sa rebound play. Ito si Baldavid, setting up Lago. Ayan, ano naman po mga kaibigan. And you got to love Barangay Ginebra as they come back down by just 4 points with 5 and 50 remaining in the ballgame. Yes, Elmer Lago po nakakalala ng kanyang career high. Oh. And what a big game. Short. At ito, nabuhay ang barangay dito. Isang reason kung bakit mahal na mahal ng tao ang Barangay Ginebra, hindi umaayaw. Hindi umaayaw at ang nagdala lang halo sa kanila nung sinasabi nating tagtuyot sa kanila. Ayan, isa yan, Benny Cheng! Ako! Bakang goaltending pero sisilipin natin ulit. As the referees said, it was a legit block shot ni Asi Taulaba, so saving 2 points. Siegel. Ang pinag-uusapan ngayon, yung tawag na yun, ano, kay Benny Cheng. Benny Cheng. Tingnan natin kung tatawagan ng goaltending dapat to si Asi Taulaba. Roll please. Tingnan natin. Tingnan niyo maigi. Ay, mukhang legit yung block. Ang legit, no? Ang tingin ko kasi kanina, baka tumama na ng board. Oh, tumama nga sa board. Tumama nga ata sa board. So, baka 2 points robbed from Barangay Ginebra. But sabi ng mga poetic justice. At saka breaks of the game. Oo, Kaya yan. nga, no? Masyado mabilis nangyari yun. Baka kahit yung mga referees kanina, hindi nila nakita kung tumama nga sa board o hindi. Meron ba ligang ganito kaganda? Ito po ang kagandahan ng PBA. Ang bayan ng superstars. No moment wasted na kayo po hindi pagkaganahin itong ligang inyong pinanonood. Make no mistake about it. Ito po ang Philippine Basketball Association on its 25th year. 71-66 ating score. Pandavid from the outside. Wala pa rin si Bardavid. May
foul dun si Benicheng. Pero gusto ko banggitin kanina, no, dito sa Barangay Ginebra, kailangan pasalamatan nila ng malaki ito si Benicheng at saka si Elmer Lago dahil itong tatlong inaasahan nila, si Val David, Noli Locsin at Marlo Aquino are playing low games sa ngayon. Meron tayo 4:58 remaining. Babalikan po natin itong laban. Lamang ang Mobiline na 5 puntos. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Clutch basket galing kay Jeffrey Carriazo, upping the lead to 7 points. Van de Beek. Konting na naman siya maipit ng trap to, no? Lago has 22 in the ball game. Spotting up pero hindi siya makatira ng 3-point shot. Well covered na siya ngayon. Ignan Capacio. Locsin sidestepping. Locsin! Kontra kay Sigel. Itong si Sigel, hindi rin siya magwardyahan ng digitan dahil alam natin, foul trouble na to. Pero ang galing talaga gumamit ng katawan ni Noli Locsin dun sa play na yon. Katawan, paa, balikat. At ang magagamit ni Noli is sa laki niyan eh. Talagang tatabi ka. Carriazo. 4 straight points. Ayan ang kagandahan dito sa Mobiline. Kanina, Alsolis ang kumakana. Ngayon, ito naman si Jeff Carriazo. So, palitan sila ng responsibilidad dito. At yung mga players na merong championship experience now taking over, taking charge. Yes. Marlo Aquino spinning, cannot find the opening but he issues an assist para kay Noli Locsin. 4 straight points para kay Locsin, and si Locsin has exploded for 14 points in the ballgame. Ayan, malapit-lapit na siya dun sa kanyang average. Yung game average niya recently, I think is 17 points. But we're still looking for Marlo Aquino at saka si Van David as we see the jet. Talagang jet propelled yung paa nito si Jeffrey Carriazo. Oo, halos tinake over niya single-handedly dito. Yung kanyang tao naiiwan. 6 straight points para kay Carriazo, a total of 22 in the ballgame. 7 to shoot. Good defense by Mobiline. Pasa Itzeng, excellent! Good vision. Locsin at yung Ginebra kung kailan patapos na, no? Sa kanila nakikita yung mga... Saka sila gumagalaw ng maganda without the ball. Alam mo naman ang tang Ginebra talaga, pinakadelikado ito pagdating ng ganitong sitwasyon, ano? Yung end game. Ayan o. Kahamunan ni Benicheng tsaka si Jeff Carriazo. And 6 straight points from Carriazo. 8 to shoot. Taulaba pumihit. Taulaba smothered. Ito si Val David. Foul by Jeffrey Carriazo. Good foul as it prevented the breakaway by Val David. Buhay na buhay pa ho ang Barangay Ginebra. Taulaba. Akala niya madali dito. Hindi. Andiyan si Marlo Aquino. Hindi i-score yan, pero buburahin niya ng tira mo. Yes, at maganda binigay na foul na yun ni Jeff Carriazo, pero para sa Barangay Ginebra, napaka-importanteng possession ito. Crucial possession, kaya tumawag po ng timeout. 22nd time out hihingin ng coaching staff ng Ginebra. At itong Barangay Ginebra, ilang beses nagmamount ng serious comeback. And this might be the closest if they score a field goal dito sa offensive play na to. Ito yung crucial possession. Hindi natin nakita kanina kung anong dinesign na play ni Coach Rino. Could it be Elmer Lago? Yun, maaaring si Elmer Lago o Noli Locsin ang isa-set nila. Either way, kailang punta niya for 2 points. Locsin. Binabang ang tira. Ito na, pinakamalaking comeback. Just a 3-point lead. And this is the Twilight Zone. And the last 2 minutes is brought to you by Winston. Now in an international band. Ito, patigasan po ng puso ito pagdating sa ganitong sitwasyon. And to use the words of the late Bingoy Pigson, this indeed is a carjack ball game. And that's a 24-second shot clock violation. Yung mga mahihina ang puso, uminom ng tubig, hubingan ng malalim. Ito po, ang PBA at its best. Again, this will come down
to a carjack ball game. Ang Mobiline hihingi ng kanilang 20-second timeout. And what a time for Ginebra to mount a serious rally. It's fresh, no? Nakapagpahinga siya ng mahaba-haba. So is Baldabit. Yes, at ito si Marlo Aquino, pagkagaling niya sa bench, biglang naging aktibo sa kanilang opensa. Kaya buong-buo na naman itong 5 na nasa loob para sa Barangay Ginebra. Almost a turnover. Napaka-crucial itong possession na ito para sa Barangay. Tony Locsin against Taulaba. Tony Locsin, nagpaligan. Marlo Aquino scores and +1 para kay Marlo Aquino. Ito na, yung crowd natin, sinasabi ko sa iyo. Involved na po para sa Barangay Ginebra. Kaya nagtayuan yung buong Phil Sports. Nakita ko, parang ang distribution ng mga fans dito, parang 80 to 20. Ano ba yun, yung masasabi natin galante pa ang manukat natin sapagkat nung nag-explode sila after this shot by Marlo Aquino, tumayo yung buong Phil Sports. Yes, at sinasabi natin kanina, Marlo Aquino, kulang ang produksyon sa opensa. Biglang nag-make up ngayon si Marlo. Rising to the challenge, the skyscraper, unable to complete. So, ang Mobiline hanging to a very dangerous 1-point lead. Kapit mga kapatid. Ito sinasabi natin, every possession counts. Bawat possession dito, parang ginto. Ariaso, block! Winning time! Nako! Paunting na babaking yun! Oo, bakit na tayo? Nakaligtas yun. That was a backing violation if I ever saw one. Coach, pero anyway, yun ang sinasabi na breaks of the game. Boxing against Taulaba, spins again! Wala! Ginawa ko na foul. Walang Sa foul. ingay, hindi mo marinig yung pito. Yes, at napaka-importanteng break no kanina. This time sila nakakuha ng foul. Coach, tingin muna tayo dito sa isang play na to. Before the shot of Noli Locsin. Sige, direct i-roll mo. Tingnan lang natin yung pa ni Baldabit. Hindi, papakita niya dito yung supalpal ni Jeffrey Cariaso. At tingnan natin dito kung meron ng backing violation as Noli Locsin takes 2 free throws. Ayan, Ito si Baldabit. Ayan, nag-cross, bumalik. Nag-cross. So, mukhang meron. Ikaw ang coach eh. Pero kasama po yan sa laro. Kailangan tanggapin ng Mobiline. Coach, tabla na ang laban. Tabla na. Ang buong Phil Sports na nakatayo. Kami po ay hihinga ng panandali. Babalik tayo dito sa Pasig in just a few seconds. Kontra sa Mobiline. Palakol po ang ating tabla. 77 to 77 with 42.1 seconds left in the ball game. At pinanonood po ninyo ang pressure-laden free throw shot. Noli Locsin and he responds to the call na mag-score ng go-ahead basket. Yes. Ito matitira sa karakter ng Mobiline. Ito, at ang specifically, ang karakter dito ni Asi Taulaba. Taulaba misses. He gets his own miss. Fouled by Benny Cheng. So they will have, and this is a good foul. Mga kaibigan, this is a good foul considering na to si Asi Taulaba. He's only a 60% free throw shooter and tonight, he is just 50%. Hindi lang yan, kasama Gino. He's going to take those free throws amidst the boost of this huge crowd. Ayan, naririnig na natin. So dagdag na pressure po yan para kay Asi Taulaba. Mahirap dito magsabi pero sa itsura ng Barangay Ginebra pinapakita. Ito talaga ang kapunan ng bayan. Taulaba! Pressure shots, tabla na po. And ito si Asi Taulaba nag-respond sa pressure at yung release niya after the shot. Ni-release niya yung kung anong nararamdaman niya sa loob with a big howl, sumigaw to bigla pagka-shoot. Parehong nasa penalty ang oponang ito. Yun! And what a time for him to make his free throw shots. Kapit mga kapatid, 28.2 seconds left in the ball game. Ito po ang PBA. Lamang ang Mobiline ng isa, 79 to 78. Mobilite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Ito po with the time down to 17 seconds. They will take that final shot. Panalo-talo dito. Lago escapes. Lago onwards. What a getaway. Ako, ano pa hihingin natin kung excitement po hinahanap ninyo? Mga kaibigan,
ito po, ang bayan ng superstars. It has all boiled down to this one, 80-79, 11.3 seconds left in the ball game. We'll take a quick break. Babalikan po natin ang walang patid na aksyon dito sa Phil Sports Arena. Hihinga muna ako. Hinga muna kami. Ayun, boiled down dito. Sabi natin, mentally prepared, physically prepared. It all boils down to this final possession. Yes, so good defense there by Barangay Ginebra, forcing Mobilay to call a timeout. Ibang klase talaga. So, Ito, yun na. kasama sino? Who will it be? Carriazo, Taulaba. Ito. Road na kayo. Eh, Carriazo. 5 seconds to shoot. Carriazo attacks. Carriazo misses. But may foul ay tatawag Ilago, which will send Jeffrey Carriazo to the free throw line. Pero huwag kayong mag-alala. Meron pang isang timeout ng Ginebra at dalawang free throws para kay Carriazo. So, may pag-asa pa. They will challenge Carriazo. Gaano katigas sa dibdib mo? Ipakita mo dito sa amin. That's a foul. Ayun po ang tira ni Jeff Carriazo. Ito, Pero parang 1 to tie, 2 to win. 2 seconds left. Anong gagawin ko dyan? Kung 2 seconds left yan, kailangan tumimeout agad ang Barangay Ginebra. ang tapang ni Jeffrey Carriazo. Kung maisushoot po ni Jeffrey Carriazo, they need a quick timeout. 2 seconds left. Ano pa ba pwedeng gawin sa 2 seconds left? Pwede pa rin siguro may panalo dyan. Kaya pa yan. Kung sakaling makakakuha sila ng rebound at kung may papasok ni Carriazo to. Dahil kung hindi papasok to, malamang, Ito, may tinatanong po sila. teka, meron pumasok na, ano yun? Technical? Hindi, meron silang clarification. Ano yung kinaklarify nila? Anyway, free throw shot para kay Jeffrey Carriazo. And this is winning time para dito sa kapunan ng Mobilay. Carriazo. Flawless from the free throw line. All important free throw shot. He responds to the pressure. 1-point lead, Coach. Ito, 2 seconds left. Tumimeout po ang Ginebra as expected. And what play would they set up this time? Kapit at panoorin natin ang huling 2 segundo. Inbound ni Locsin. Wala makita. Baldavid has it. Baldavid spins, fires. Ano yan? Well, down. Teka muna. Check muna natin kung counted ang tira, ha? Baldavid. Oh, it will count. The referee Counted. said it will count. Yes, that's official. And this is the biggest comeback of any team sa history nito McDonald's PBA All-Filipino Cup. And it took the guts of Baldavid. Ang guy na hindi masyadong maganda ang inilalaro. Oh, yes, historic game here. I've never seen a game like this for a long time. Ito si Baldavid talaga. Tinatiming niya na nagtatrabaho ko para makalason. And that's Yes. the big boss. Ayan. Sino ba naman hindi matutuwa sa ginawa ng kanyang mga players? Oh, grabe. Yung Mobilay na pinakamalaking tama dito. No? As you take a look at the celebration, of course. Well, Victors. the important thing is na-receive nga nila at malinis. Ano, naka-fake pa to si Baldavid. Within 2 seconds, he got the shot up. Ayun po. So we won by 1 point, and this was one of the greatest comebacks in PBA history. Imagine twice to beat po ang Mobiline because they're the number 1 seed, and kami naman po ay 8th-seeded team na tinalo namin sila ng 2 sunod. At saka buzzer beater pa ni Baldavid. Kaya very memorable po para sa amin ito at sa lahat ng Ginebra fans na talunin mo isang powerhouse team tulad ng Mobileye na well-coached at saka kumpletong-kumpleto ang lineup nila. So kudos to Coach Rino Salazar dito sa panalo na to at saka po sa lahat ng mga players, especially ito si Baldavid na nagpanalo para sa amin. So yun po, maraming salamat sa inyo at sana nag-enjoy kayo dito sa video and see you sa next one.